Masayang tumutulong si Mariel sa mga kapitbahay niya para may makakain ito. Nagbibigay siya ng mga gulay at prutas mula sa taniman niya. Dahil araw na ng pag-aani ng mga gulay at prutas niyang itinanim, ay binigyan niya na rin ang mga kanayo niya rito sa bukid. "Oh, halik kayo rito!" Patawag niya rito sa mga kapitbahay niya. Mistulang parang piyesta naman ang naganap dahil maraming tao ang lumapit sa kanya. Kanya-kanyang kuha ng gulay at prutas ang mga ito para sa kani-kanilang pamilya. "Kukuha lang ng naaayon sa kailangan. Huwag yung susobra. May iba pang nangangailangan." Pag-aalalang sabi ni Mariel sa mga ito. "Salamat sa gulay at prutas, Mariel." Tila masaya si Mang Tomas sa nakuha dahil mayroon siyang maipapakain sa pamilya. "Walang anuman ho, Mang Tomas." Matamis na sagot ni Mariel sa mga ito. Kilala si Mariel bilang isang mabuting mamamayan sa nayon nila. Hindi lang kabaitan at kabusilakan ng puso ang angkin niya, kung hindi ang maging kagandahan nito. Maraming humanga sa kanya dahil sa pagiging busilak ng puso nito at kabaitan. Wala ka talagang makikita ang anumang kapintasan sa dalaga. Sa edad na 25 ay wala pa nga itong kasintahan. Halos lahat ng binata sa nayon nila ay may gusto sa kanya. Pero para kay Mariel ay pamilya niya lang ang turing sa lahat. Kaya wala siyang naging kasintahan. "Maraming salamat dito, Mariel. Pagpalain pa sana ng Panginoon ang inyong pananim at bigyan ka ng maraming lakas. Ang dami mong natutulungan." Pahiwatig naman ng kapitan nila sa kanilang nayon. "Ikinagagalak ko pong makatulong sa ating nayon, Kapitan." Ang sagot ni Mariel sa lalaki. Masayang umalis at nagsibalikan sa kani-kanilang bahay ang mga bisita ni Mariel. Samantalang, tinipon at kinuha naman niya ang mga natirang gulay at prutas. Sobra ito sa kanyang binigay. Ang sarap talaga sa pakiramdam na makatulong sa tao. May ngiti sa labing saad ni Mariel at tuluyang niligpit ang mga gamit. "Mariel, tulungan na kita." Biglang may umalok ng tulong kay Mariel. Isang binatang minsan nang nanligaw sa kanya pero binasted niya. Naging magkaibigan naman sila nito pagkatapos. "Ako, salamat sa tulong, Andoy." Nakangiting sambit ni Mariel sa binata. Pumula naman ang mga tainga ni Andoy sa sinabi ng dalaga. "Walang anuman, Mariel." Sabay nilang niligpit ang mga gamit habang masayang nag-uusap. Di naman nagtagal ang kanilang pagliligpit ay agad na rin silang natapos. "Andoy, merienda ka muna." Pag-alok ni Mariel sa binata. "Nako, salamat dito, Mariel. Pero may pupuntahan pa ako eh. Susunduin ko pa si nanay sa bayan kaya sa susunod na lang." Ang sagot ni Andoy sa kanya. Gwapo naman si Andoy at may kaya rin ito sa buhay. Pero para kay Mariel ay wala talaga siyang nararamdaman para kay Andoy. At totoong inamin yun ni Mariel kay Andoy para hindi na ito umasa pa. Dahil nga susunduin pa ni Andoy ang inay niya sa bayan ay hindi na nagpumilit si Mariel. Baka kasi matagalan sa daan ng binata at matagalan pa nitong sunduin ang ina niyang si Aling Maria. "Mag-iingat ka, Andoy. Baunin mo na lang to." Inilapit agad ni Mariel at binigay sa lalaki ang nilutong suman. Wala namang pag-aalinlangan na tinanggap ito ni Andoy at nagpasalamat. "Salamat muli, Mariel." "Walang anuman. Sa uulitin ah." Masayang sabi ni Mariel at bumalik na sa loob ng bahay. Ramdam ni Mariel ang kasiyahan niya dahil may mga kapitbahay siyang nagkakaisa. Bawat isa sa kanila ay nagtutulungan. Bawat isa sa kanila ay nagtuturingang isang pamilya. Nagsimula na ring magluto si Mariel ng kanyang hapunan. Mag-isa lang naman siya sa buhay, pero hindi hadlang sa kanya dahil may bago naman siyang pamilyang nakita rito sa nayon nila. Pakanta-kanta pang nagluluto ng hapunan si Mariel. Kitang-kita mo sa mga mata ng dalaga ang kasiyahang nararamdaman nito. Tila walang anumang problema ang dinadala ang dalaga. "Ayan, tapos na." Masiglang sabi niya at nagsandok ng nilutong ulam niya.
at inilagay sa maliit na mesang mayroon siya sa kanyang bahay. Hindi sobrang yaman at hindi rin gaanong mahirap si Mariel. Sakto lamang ang katayuan niya sa buhay. Isa siyang bank teller sa isang bangko sa bayan, malapit sa kanilang nayon. Gayunpaman, ay may lupain siya na tinaniman niya ng mga gulay at prutas. Kapag nagaani siya, ang sobrang gulay at prutas ay binibigay niya sa mga kanayon niya. Yan na talaga ang nakagawian ni Mariel. Namana niya kasi sa yumaong ina at ama ang kabaitan at pagkamatulungin niya sa kapwa. Mag-isa na lang siya sa buhay niya dahil simula nang mamatay ng sabay ang magulang niya ay umalis na sa kanila ang kakambal niya na si Maricel para makipagsapalaran ito sa Maynila. At simula nang umalis ito ay wala na siyang balita sa kakambal niya. Hindi na rin kasi ito nagparamdam sa kanya. Kaya naman, hindi na pinilit ni Mariel na guluhin kung anumang buhay ang mayroon ng kapatid niya. Siguro, pakiwari ni Mariel ay may asawa na ang kakambal niya at may sariling pamilya na din. Kung totoo man ang pakiwari niya, ay hindi na niya talaga guguluhin ang kakambal niya. Dahil kahit mag-isa siya, ay masaya naman si Mariel sa kung anong meron sa buhay niya ngayon. Tamang-tama ang paghain ni Mariel ng hapunan. Dahil dumaan sa harap ng bahay niya si Mang Carding. Dala nito ang alaga nitong kalabaw. Mang Carding, samahan mo na ako kumain. Pagtawag niya sa matanda. Naku Mariel, salamat na lang. Sagot ng matanda sa kanya. Marami akong niluto, Mang Carding. Dalhin mo rito si Nanay Delia at si Ada para sabay na tayong maghapunan. Muling sabi ni Mariel at kumuha ng ekstrang pinggan at kutsara sa kusina. Hihintayin ko po kayo Wala namang nagawa si Carding kung hindi tawagin ng asawa at anak niya para sabay-sabay na silang kumain. Itinali niya agad ang alagang kalabaw sa puno ng mangga at tinawag ang asawa at anak. Delia! Delia! Pagtawag ni Carding sa asawa. O Carding, bakit? Ang pagsalubong na sabi ng asawa ni Carding na si Delia. Sa bahay raw tayo ni Mariel kakain ng hapunan. Paliwanag ni Carding sa asawa. Si Mariel talaga. O siya, sige, tatawagin ko na si Ada. Batang talagang yun. Napailing na lang si Delia at tinawag ang anak. Ada, magbihis ka at mag-ayos. Sa Ate Mariel mo tayo kakain. Talaga, Nay? Kay Ate Mariel tayo kakain? Masayang sabi ni Ada. Oo, kaya magbihis ka na. Sagot naman ni Delia sa anak. Masaya namang sinunod ni Ada ang bili ng nanay niya at agad-agad na nagbihis ito. Sabay-sabay silang nagtungo sa bahay ni Mariel para saluhan ng dalaga sa hapunan. Masaya namang sinalubong ni Mariel ang pamilya ni Mang Carding nang makita niya itong malapit na sa bahay niya. Hindi naman kasi kalayuan ang bahay ni Mang Carding sa bahay niya. Magandang gabi po, Ate Mariel. Masiglang bati ni Ada nang makapasok sila sa bahay ni Mariel. Magandang gabi rin sa iyo, Ada. Sa inyo rin, Mang Carding, Nanay Delia. Magandang gabi po. Bati ni Mariel at nagmano sa dalawa. Naku Mariel, ang gaspang ng kamay ko. Tila nahihiyang sabi ni Mang Carding. Ayos lang po yun, Mang Carding. Ibig sabihin niyan, sobrang sipag at tiyaga nyo para buhayin ang pamilya nyo. Halos maiyak ang lalaki dahil sa sinabi nito. Ang bait mo talagang bata ka. Magalak na sabi ni Mang Carding. Halina po't kumain na tayo. Pag-iiba ni Mariel sa usapan. Masaya silang nagtungo sa hapag. Pinagsaluhan nila ang pagkaing niluto ni Mariel sa hapag. May adobong manok, may kulay, isda, tuyo, at prutas. Ate Mariel, gusto ko po ng adobong manok. Ang sabi ni Ada habang kumukuha ng isda at inilagay sa sariling pinggan. O sige, ito. Ani Mariel at binigay ang adobo. Yehey! Masayang sambit ni Ada. Thank you po, Ate Mariel. Masaya silang kumakain habang nagkukwentuhan. Humaba ang kanilang pag-uusap
hanggang umabot sa pag-aasawa. Mariel, wala ka bang balak mag-asawa? Tanong ni Aling Delia sa dalaga. Napatigil naman si Mariel sa pagkain at tila nahihiya dahil namumula ang mukha. Nanay Delia, ang bata ko pa po para mag-asawa. Mariel, hindi ka na bumabata. Hindi ka ba nalulungkot mag-isa? Tanong ni Mang Karding. Tay Karding naman eh. Nahihiya talaga si Mariel kapag pag-aasawa ang usapan. Nariyan naman si Andoy, Mariel. Bagay kayo. Parehong maganda at gwapo. Tila kinikilig na sabi ni Nanay Delia. Nay! Ang saway ni Mariel, pero ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi niya. Kaibigan ko lang ho si Andoy. Paliwanag niya dito. O siya, sabi mo eh. Kaya pala pulang-pula ang mukha mo. Kantsaw ni Nanay Delia, kaya naman lalong pumula ang mukha ng dalaga. Masaya niyang tinapos ang kanilang hapunan. Hindi na rin nagtagal sila Mang Karding at Aling Delia sa bahay ni Mariel dahil lumalalim na rin kasi ang gabi. Mauna na kami, Mariel. Salamat sa hapunan ah. Pagpapaalam ni Mang Karding sa kanya. Walang anuman po, Tay Karding. Masayang sagot ni Mariel. Nang makaalis na sila Mang Karding, ay naghanda na rin si Mariel para sa kanyang pagtulog. Pumunta agad siya sa kanyang kwarto at kumuha siya ng tuwalya at pumunta sa poso malapit sa kanyang kusina. Maglilinis na kasi siya ng katawan. Hindi naman siya nagtagal ay natapos na rin si Mariel. Ito ang palagi niyang ginagawa tuwing gabi bago matulog. Handa na si Mariel sa kanyang pagtulog at nagdasal muna siya bago humiga. Lunes, maagang nagising si Mariel sa araw na yon. Sobrang maaliwalas ang langit at ang ganda ng tanawin sa paligid. Pasilang na rin ang haring araw na siyang nagbibigay liwanag sa buong kapaligiran. Good morning! Rise and shine! Ang masiglang bati ni Mariel sa kawalan. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa at kumuha siya ng isang mais at pinakain niya sa mga manok niyang alaga. Di kalayuan ay nakita niya si Mang Karding na papunta sa gawin niya. Magandang umaga, Tay Karding! Ang pagbati ni Mariel dito. Kape po kayo, Tay! Nagmano agad si Mariel sa matanda. Magandang umaga din, Iha. Kaawaan ka ng Diyos. Pinabibigay nga pala ni Nanay Delia mo. Ani Mang Karding at binigay ang supot na may lamang bibingka na mainit pa. Naku, Tay, salamat po. Tamang-tama at masarap to sa kape. Tara, Tay, kape po tayo. Pag-alok niya sa matanda. Wala namang nagawa si Mang Karding at sinamahan na lang niya ang dalaga na uminom ng kape para hindi mag-isa. Pumasok sila sa loob ng bahay at naghanda naman si Mariel ng tasa para pagkapihan nila. Tumunog na rin ang takore na pinag-iinitan ni Mariel ng tubig. Kaya naman kinuha niya ito at nagsalin sa mga tasa sa harap. Nilagyan niya agad ito ng kape at asukal. Pagkatapos ay binigay niya kay Mang Karding ang isang tasa. Tay, kape po kayo! Bigay ni Mariel sa matanda. Salamat! Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Mang Karding ang tasa. Pinagsaluhan nila ang mainit na bibingka at kape. Nagkwekwentuhan din sila paminsan-minsan at nagtatawanan. Hindi naman nagtagal ay sabay nilang natapos ang pagkakape. Hindi na rin nagtagal si Mang Karding dahil may trabaho pa siya sa bukirin. Isa rin sa tinatrabaho ni Mang Karding ay ang taniman ni Mariel. Kaya ganun na lang kalapit ang kanilang loob sa isa't isa. Parang anak na rin ang turing ni Mang Karding kay Mariel. At ganoon din ang dalaga sa lalaki. Parang pangalawang magulang na niya sina Aling Delia. Pagkaalis ni Mang Karding ay sinimulan na rin ni Mariel ang pag-aayos upang pumasok sa trabaho niya sa bayan. Naghanda agad siya ng gagamitin niya para sa pagligo. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin sa pagligo si Mariel at pumasok na siya sa kanyang kwarto upang magbihis. Sinuot agad niya ang uniform niya sa trabaho na nakasabit sa hanger. Hindi naman masyadong mahihilig sa pampaganda si Mariel, kaya tanging polvo
at lip tint lang ang ginamit niya. Pagkatapos ay sinuklay na niya ang kanyang buhok at lumabas sa kwarto, dala-dala ang kanyang sling bag. Dahil handa na siya sa kanyang pag-alis, ay kinuha niya sa kusina ang babauning tanghalian niya. Pagkatapos ay lumabas na siya ng bahay niya at sinarado iyon. Nilisan na niya agad ang kanyang bahay at kanyang nadaanan ng bahay ni Mang Carding. Kitang-kita ni Mariel ang anak ni Mang Carding na si Ada na abala sa pagpapakain din ng alagang manok. "Good morning, Ada!" Pagtawag ni Mariel sa babae. Nakuha naman ang atensyon ni Ada at tumingin sa taong tumawag sa kanya. "Good morning po, Ate Mariel! Ingat po sa trabaho!" Nakangiting sagot ni Ada. "Nay Delia, alis na po muna ako." Patawag ni Mariel kay Aling Delia na abala naman sa niluluto nitong agahan. Pero narinig naman ito ang sinabi ni Mariel sa kanya. "Mag-iingat ka ha, iha!" Sagot ni Aling Delia na tutok pa rin sa kanyang niluluto. Masaya namang tinuloy ni Mariel ang kanyang paglalakad patungo sa paradahan ng tricycle upang bumaba sa bayan. Hindi naman ito kalayuan sa kanyang tinitirhan. At sa ganitong oras ay meron nang naghihintay para ihatid siya sa bayan kung saan siya nagtatrabaho. Kilala na niya ang lahat ng driver ng tricycle sa kanila. Mababait naman ang mga ito kaya walang problema si Mariel. Habang tanaw na niya ang paradahan, ay may isang tricycle sa likod niya ang pumarada sa unahan niya nang malagpasan siya. At lula ng tricycle ay walang iba kung hindi si Andoy. "Good morning, Mariel!" Ang pagbati ng binata sa kanya. "Hatid na kita!" "Good morning, Andoy!" Pabalik na bati ni Mariel. "Parang nakakahiya ng sumakay ng tricycle mo, Andoy. Hindi na ako nagbabayad ng pamasahe. Hindi mo naman kasi tinatanggap." Nahihiyang saad ni Mariel sa lalaki. "Ano ka ba naman, Mariel? Walang problema yun. Ikaw pa ba? Marakas ka sa akin eh. Sige na, sakay." Wala nang nagawa si Mariel kundi sumakay dahil alam niyang hindi mauubusan ng rason si Andoy para lang maihatid siya. "Ganda mo naman ngayon. Blooming." Pabirong sabi ni Andoy habang pasakay si Mariel sa tricycle. "Ngayon lang talaga ako maganda." Pagsasabay biro ni Mariel na makasakay na siya dito. "Siyempre hindi. Araw-araw ka yatang maganda eh." Sabay silang nagtawa na ni Andoy. Kahit nanliligaw si Andoy kay Mariel, ay hindi pa rin sila nagkakailangan sa isa't isa. Binaybay na nila ang daan patungong bayan. Panay kwento ni Andoy ng kung ano-ano kay Mariel. Tawa naman ng tawa si Mariel sa mga kwento ng lalaki. Hindi nga niya namalaya na dumating na pala sila sa bayan dahil sa daming kwento ng lalaki sa kanya. "Salamat, Andoy ah." Pagpapasalamat na sabi ni Mariel nang siya ay makababa sa sinasakyan niya. "Walang anuman, basta para sa'yo." Nag-flying kiss pa kay Mariel si Andoy bago umalis. Habang ang dalaga naman ay natawa na lang. Gawain talaga ni Andoy yun. Kaya naman sanay na siya rito. Hindi na siya naiilang sa kung anong gagawin ni Andoy sa kanya. May limitasyon naman ng lalaki sa kung ano ang ginagawa niya. Nang hindi na masyadong makita ni Mariel ang tricycle ni Andoy, ay tinungo na niya agad ang bangko malapit sa kanya. Saktong-sakto ang dating niya dahil magbubukas pa lang ito. "Good morning, Mariel!" Nagulat si Mariel sa biglang pagtabi ng katrabaho niyang si Drew. Pareho silang bank teller sa bangko. Matagal na niya itong katrabaho pero naiilang pa rin si Mariel sa binata. Dahil bukod sa pagiging mahangin nito, ay saksakan pa ito ng pagka-feeling gwapo. "Good morning din." Tila parang naiilang si Mariel dito pero hindi naman niya ito pinahalata. "Sabay tayo mag-lunch ha? May treat." Sabi nito sa kanya sabay kindat. Ah? Ano nga ulit?" Kunwaring hindi narinig ni Mariel ang sinabi nito. "Sabi ko, sabay tayong mag-lunch mamaya. Libre ko." Muling sabi ni Drew. "Lunch. Tayong dalawa. Mamaya."
pagkaklaro ni Mariel sa sinabi nito. Oo, gusto mo? Siyempre hindi. Sabay kasi kaming kakain ni Grace mamaya eh. Sagot ni Mariel sa binata. Hindi talaga gusto ni Mariel ang pinapakita ni Drew. Naiilang siya pero wala naman siyang nagawa dahil katrabaho niya ito. At araw-araw talaga silang magkasama sa iisang bangko. How about dinner? Pamimilit pa ng lalaki. Uuwi agad ako sa bahay. Sagot naman niya. May kotse ako. Pwede kitang ihatid pagkatapos ng dinner natin. Tila proud pa sa sariling kahambugan si Drew. Naku, hindi pala ako pwede mamaya kasi may lakad ako. Oo nga, may lakad ako. Patango-tango pa si Mariel. Pero ang totoo ay ayaw niya lang talagang makasama ang lalaki. Pwedeng sumama sa lakad mo? Tanong ni Drew. Tila nainis naman si Mariel sa binata, pero nginitian niya lang ito. Nang makita ni Mariel si Grace ay lumapit agad siya dito at iniwan si Drew. Hi Grace! Pagbati niya sa dalaga. Oh, Mariel! Tila alam agad ni Grace kung bakit lumapit sa kanyang kaibigan. Nang makita siya dahil alam niyang ayaw na ayaw talaga nito kay Drew. Pati naman siya ay hindi rin gusto si Drew. Kaya naman ay sinabayan na lamang niya si Mariel. Wala namang nagawa si Drew at tila lalo pa siyang nanabik na maangkin ng dalaga at makuha. Naging kampante naman ang damdamin ni Mariel nang hindi na siya kinulit pa ni Drew at iniwan na siya nito para puntahan si Grace. Sa wakas, wala na din. Sambit ni Mariel. Ngayon ay tila ang luwag na ng ginhawa niya dahil wala na si Drew sa tabi niya. Ikaw talaga. Ang ganda mo kasi masyado. Yan tuloy, ang dami naghahabol sa'yo. Grabe ka naman sa ganda, te. Kasintahan nga, wala ako eh. Maganda na ba yun? Sabay silang tumawang dalawa. Matapos nilang tumawa ay pareho na silang naghanda dahil malapit na rin ang simula ng kanilang trabaho. Dumaan muna sa inspeksyon ang kanilang mga bag na dala sa gwardya. Nag-biometrics din sila para sa kanilang attendance. Nang matapos na sila, ay pumunta na silang dalawa sa kanilang locker para iwan ang kanilang mga dalang bag. Dami na namang gwapo mamaya. Sana makahanap naman ako ng jowa. Sambit ni Grace sa kaibigan habang nilalagay ang bag sa sariling locker. Bakit hindi na lang si Drew jowain mo? May kotse rin naman yun. Pabirong sagot ni Mariel at kinuha ang name tag niya sa kanyang bag bago inilagay sa locker. Kilabutan ka nga dyan, Mariel. Kahit maubos pa ang lalaki sa mundo, kung si Drew lang naman ang magiging jowa ko, mas gusto ko na maging lato-lato. Sagot nito sa kanya. Muli na naman silang natawa dahil sa kanilang kalokohan. Magka-vibes talaga silang dalawa pagdating sa kalokohan. Kaya naman naging magkaibigan sila. Tara na. Pag-aya ni Mariel sa kaibigan. Tara, let's go! Masiglang sagot naman ni Grace sa kanya. Next, ang pagtawag ni Mariel sa huling tao sa loob ng bangko para mag-deposit. Lumapit naman ito sa kanya at binigay ang form na hawak nito. Mabilis namang tinanggap ni Mariel ang binigay nito na form. Terence Montemayor? Pagtawag ni Mariel para klaruhin ang pangalan nito. Pero nanatiling nakatingin lang ito sa kanya, na para bang manghang-mangha sa bawat galaw at salita niya. Terence Montemayor. Pag-uulit na pagtawag ni Mariel sa binata. Para namang bumalik sa kanyang ulirat si Terence nang marinig ang boses ng babae. Yes? Sagot agad dito sa dalaga habang nauutal. Sa isip agad ni Terence ay baka siya nauutal. Unang beses itong mangyari sa kanya na nautal siya habang kausap ang isang dalaga. Sanay na sanay kasi siyang kumausap at humarap sa mga tao. Pero sa araw na ito ay kinakabahan siya. Hindi alam ni Terence kung bakit, pero ang lakas ng tibok ng puso niya habang papalapit siya sa dalaga. Am I in love? Tanong ni Terence sa sarili, pero agad naman siyang umiling dahil hindi niya talaga alam kung ano ang totoong nararamdaman niya. Basta,
Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya at tila huminto ang buong paligid nang makita ang dalaga. Tapos na, sabi agad ni Mariel nang matapos sa kanyang ginagawa. Pero napapansin pa rin ni Mariel ang pagtitig nito sa kanya. Kaya naman nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Sir, tapos na po. Muling sabi ni Mariel dito. Ha? Pardon? Okay. I get it. Thank you Kahit nalilito ito sa kanyang sasabihin, ay nagawa pa rin itong ngumiti sa harapan ni Mariel at namumulang tumalikod at lumabas sa bangko. Ganon din ang nararamdaman ni Mariel sa mga oras na yun. Nang masilayan niya ang ngiti ng binata sa harapan niya, ay tila umakyat ang lahat ng dugo niya patungo sa mukha niya at namumula ito. Mabuti na lang at walang nakakita sa kanya. Dahil tapos na ang trabaho ni Mariel, ay nauna na siyang lumabas sa trabaho niya. Ang hindi niya alam ay ganon din pala si Drew. Kaya naman ay magkasabay silang lumabas. Hatid na kita? Biglang alok ni Drew sa kanya nang lumabas sila sa bangko. Hindi agad alam ni Mariel kung anong isasagot niya sa kaharap para hindi ito magduda na iniiwasan niya ito. Wala ka bang gagawin? Kabadong sagot ni Mariel sa lalaki. Wala naman, bakit? Ikaw ba? May gagawin ka pa ba? I can't wait naman. Nakangiting sabi nito at lumapit sa tabi ni Mariel. Let's date? Hindi agad nakapag-react si Mariel sa narinig niya mula kay Drew. Kaya hindi siya agad nagsalita. You're cute when you're blushing. Natatawang sabi ni Drew sa kanya. Pero para kay Mariel ay hindi siya nagbablush. Sa katunayan ay para siyang natatakot sa banat ni Drew sa kanya. Drew, may gagawin pa pala ako. Mauna ka na lang. She's with me. Nagulat na lang si Mariel dahil may sumabat sa usapan nila ni Drew. Kaya hindi na niya natapos pa ang kanyang sasabihin at agad na napatingin sa lalaki. Mas lalo pa siyang nagulat dahil sa kanyang nakita. Ito yung huling kliyente niya kanina sa loob ng bangko. Sino ka ba? Maangas naman na sabi ni Drew sa kaharap. Bakit ka ba nangingialam ha? Terence Montemayor. Casual na sagot ni Terence habang nakapamulsa ang mga kamay nito. Isa pa pre, huwag mong pilitin ang isang babae kung ayaw sumama. Kidnapping yan. Babala ni Terence kay Drew. Halos sumusok ang mukha ni Drew sa inis. Wala siyang masagot, kaya naman ay minabuti na lang niya na umalis at iwan si Mariel. Pero nag-iwan muna ito ng salita sa babae. Madami pa naman akong makikitang babae, Mariel. Hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Tumalikod agad ito at umalis na nga. Samantalang, pareho namang natahimik ang dalawa nang maiwan ni Drew. Sorry Sabay nilang sabi sa isa't isa. Ay, ikaw na muna. Ikaw na mauna. Muli na naman silang nagsabay sa pagsasalita. Kaya naman ay pareho silang nag-iwas ng tingin. I'm sorry. Sa pagkakataong ito ay si Terence ang unang nagsalita. Nakita ko kasi na kinukulit ka niya. So I thought na ayaw mong sumama sa kanya. Tama ba? Ha? Gulat pa rin si Mariel kaya wala siyang masabi. Napatawa na lamang si Terence sa reaksyon ng dalaga. You're cute, sabi ni Terence. Kaso, lutang lang. Napakamot na lamang si Terence sa ulo dahil pati siya ay nahihiya rin dahil sa pinagsasabi niya. Mas lalo namang nahiya si Mariel sa sinabi sa kanya ni Terence. Pulang-pula tuloy ang kanyang muka. Sorry. Hinging paumanhin ni Mariel dito. Mauna na ako Salamat pala. Nagulat naman si Terence sa narinig. Pero wala siyang nagawa. Dahil iniwan na siya ng dalaga. Tiningnan na lang niya ito hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Tinamaan na yata ako ni Cupido. Ang sabi ni Terence habang ang mga ngiti sa labi ay sobrang lapad. Hanggang
sa tumunog ang cellphone niya na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Kinuha agad ito ni Terence at nakita sa screen ng kanyang cellphone na ang ina ang tumatawag. "Hello, Ma." Pagbating sabi ni Terence sa kanyang ina. "Come here in Cafe Montemayor now. I'm excited to meet you, your soon-to-be bride." Nagulat agad si Terence sa sinabi ng ina. "Ma?" He shouted in annoyance. Sumakit tuloy ang sentido niya dahil sa ina. Alam naman ni Terence na hindi siya bumabata, kaya kailangan na niyang magkaroon ng sariling pamilya. Pero yung mama niya, palagi na lang siyang binibigyan ng sakit sa ulo. "I'm not coming, Ma." Tanging sabi ni Terence sa ina. "Anak naman, hindi ka na bumabata. Tingnan mo mga pinsan mo. May kanya-kanya ng pamilya at anak. Ikaw ba? Maski isang girlfriend, hindi ka man lang nagkaroon." Huminto ang ina sa pagkakasabi nito. "Don't tell me you're gay." Halos mamura naman ni Terence ang ina dahil sa kung ano-ano ang pumapasok sa isip nito. "Ma, ano ba? Hindi po ako bakla." He firmly said. "Kung hindi ka bakla, patunayan mo sa akin, anak. Or else, ipapakasal kita kay Alice." Pinatayan agad siya ng ina ng tawag. Muling hinirot ni Terence ang kanyang sentido dahil sa pananakot ng ina sa kanya. Hindi niya alam anong gagawin para sa ina. Tinungo na lang ni Terence ang nakaparadang kotse sa may di kalayuan para umuwi na rin siya sa kanila at para makapag-isip. "Yay! Walang pasok!" Ang masayang sabi ni Mariel habang inuunat ang mga kamay. Bagong gising pa kasi siya at araw na ng linggo. Kaya naman masaya siya dahil may oras na naman siya sa kanyang maliit na gulayan. At mamayang hapon ay makakapagsimba na naman siya sa kanilang kapilya. Puro lang kasi sakit ng ulo ang inabot niya noong may pasok siya sa trabaho. Panay kasi ang pangungulit sa kanya ni Drew. Hindi niya rin nakita si Terence sa mga nagdaang araw. Pero winaglit lang niya sa kanyang isipan ng lalaki. Tinungo agad ni Mariel ang poso ng kanyang bahay para makapaghilamos na. Pero nang lumabas siya sa kanyang kwarto, ay nakita agad niya si Terence na nakaupo sa upuan malapit sa sala niya. "Good morning." Pagbati nito sa kanya at ngumiti. Nagulat naman si Mariel kaya hindi siya agad nakasagot sa kaharap. Hindi pa kasi naproseso ng kanyang utak na nasa harapan niya ito. "Hindi ka pala naglalak ng pinto. Paano kung may pumasok dito sa bahay mo na masamang tao?" Napapailing na lamang si Terence sa sinabi. "Baka pag nakawan ka pa." Naalala agad ni Mariel na pagdating niya galing sa trabaho ay nakatulog siya agad. "Hoy mister, I don't know what your name is. Bakit ka narito sa loob ng bahay ko?" Pagtataray agad niya sa kaharap. "Siguro magnanakaw ka, no?" Kumunot noon naman si Terence sa narinig niya. Pero nawala lang agad ito nang mapansin niya ang itsura ng dalaga. Magulong buhok, may laway sa pisngi, may muta sa mga mata, at nakapadyama pa ng stitch ang design. "Bakit ka tumatawa, ha?" Nakataas ang kilay na sabi ni Mariel sa kaharap. Saka lang pumasok sa isip niya kung bakit ito tumatawa. Hindi pa pala siya nag-aayos ng sarili at bagong gising pa lang. Sa hiya niya ay napatakbo na lang si Mariel sa likod ng bahay kung saan naroon ang poso nila. Terence chuckled nang makita niya ang reaksyon ng dalaga. "She's living alone." Komento ni Terence habang iniikot-ikot ang paningin niya. "Nice." Hindi naman nagtagal si Mariel at bumalik agad sa loob. Nakita niya si Terence na nakatingin sa kanyang larawan na nakadisplay sa frame. Nilapitan agad niya ito kahit hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa bisita niya. Bakit kasi bigla na lang susulpot tapos hindi man lang magsabi? Maktol na sabi ni Mariel sa kanyang sarili. "Kape muna tayo." Pagkuha ng atensyong sabi ni Mariel kay Terence. "You are Terence Montemayor, di ba?" Lumingon naman sa kanya ang lalaki at ngumiti. "Glad you remembered my name."
Uminit naman ang magkabilang pisngi ni Mariel dahil sa ngiti ng lalaki. Kinikilig tuloy siya dahil dito. Tara, kape? Alok ni Mariel dito at hindi pinahalata sa kaharap ang kilig na nadarama. Sure! Ngiting sagot naman ni Terence at sumama kay Mariel patungo sa kusina. Natapos na silang magkape at ngayon ay parehong nasa sala sila. Nakaupo sa magkabilang upuan at hindi alam paano sisimula ng usapan. Dahil sa katahimikan nila pareho, kalaunan ay si Mariel na mismo ang unang nagsalita. Bakit ka pala nagtungo dito, mister? Diniinan na talaga ang huling sinabi na mister, kaya napatingin sa kanya ng diretso si Terence. Ano kasi? Hindi naman masabi ni Terence ang gustong sabihin dahil pinangungunahan siya ng kaba sa kanyang dibdib. Pero sa tuwing maiisip niya na ikakasal siya kay Alice, ay tila nagkakaroon siya ng lakas. Pero natatakot siya. Baka hindi ito pumayag sa gusto niya. May pabor kasi sana ako sa'yo. Nagsalubong naman agad ang kilay ni Mariel sa kanyang narinig. Pabor? Yes, I have a favor on you. Sagot ni Terence. You have the rights to decline my offer if you think hindi maganda to para sa'yo. Pero please, pakinggan mo muna ako. Naramdaman agad ni Mariel na parang may mabigat na pinagdadaanan ng kaharap. Sa isip ni Mariel ay hindi naman ito tungkol sa pera dahil alam niyang mayaman ng lalaki. Sa kutis at itsura pa lamang nito ay mahahalata mo na anak mayaman ng lalaki. Ano naman yun? Tanong naman ni Mariel. Nagpakawala naman ng isang malalim na buntong hininga si Terence bago ito nagsalita. Be my girlfriend. Sabi niya dito na siya namang ikinagulat ni Mariel. Ano? Ako? Maging girlfriend mo? Tila hindi makapaniwala si Mariel sa kanyang sinabi. Pero ang kaharap naman ay napahilot sa sentido nito at hindi alam paano ipapaliwanag sa kanyang dahilan. Okay. Ganito na lang. Natahimik naman si Mariel at nakinig sa sinabi ni Terence. I'll pay you habang nagpapanggap kang girlfriend ko. Hindi pa rin pumasok sa isip ni Mariel ang lahat ng mga sinasabi ni Terence sa kanya. Pero dahil sa paliwanag ni Terence, ay kalaunan ay pumayag na rin siya. Deal! Sabi agad ni Mariel nang matapos ang pagpapaliwanag ni Terence kung bakit kailangan niyang magpanggap na kasintahan nito. Noong una ay nag-aalinlangan pa si Mariel, pero dahil na rin sa offer ni Terence ay pumayag na din siya. Malaking tulong na rin kasi ito para sa kanya. Deal! Sagot naman ni Terence at kinuha ang kamay ni Mariel. You're my girlfriend now. Kahit alam ni Mariel na pagpapanggap lang, ay kinikilig pa rin siya sa bawat sinabi ni Terence. Crush niya rin kasi ang binata sa totoo lang. Kaya kinikilig siya kahit alam niya sa umpisa na pagpapanggap lang ito. Sigurado ka ba na kaya mo? Tanong ni Mariel, habang si Terence naman ay nasa pwesto ni Tatay Carding. Binalak kasi ni Terence na subukan ng pag-aararo. I'll try. Wala namang mawala sa akin kapag susubukan ko. Di ba, misis ko? Sagot naman sa kanya ni Terence habang hawak na ang araro at tali ng kalabaw. Ha? Oo naman. Nauutal na sambit ni Mariel. Nabigla siya sa pagtawag ni Terence na misis niya. Kumabog tuloy ng malakas ang kanyang puso. I love you. Muling sambit pa ni Terence bago pinalakad ang kalabaw. Muli, sa pangalawang pagkakataon, ay natahimik si Mariel sa huling pahabol ni Terence, kaya hindi siya agad nakasagot. Ay, pumapag-ibig na si Mariel ah. Ang kantsaw ni Tatay Carding sa kanya. Kaya mas lalong pumula ang kanyang muka. Ay naman! Ang maktol na sagot ni Mariel sa matanda, pero hindi mawala ang kilig na bumabalot sa buong katawan niya. Kahit nagmamaktol siya ay nagawa pa rin niyang ngumiti. Habang si Terence naman
ay nahihirapan sa unang subok nito. What the hell? Ang sigaw ni Terence nang bumalik ang kalabaw sa kanya at habulin siya nito. Napatakbo tuloy siya nang wala sa oras. Mabuti na lang at narito si Tatay Karding at pinuntahan si Terence at tinulungan. Muntik na ako dun sabi ni Terence habang humihingal dahil sa pagtakbo. Ayos na, sagot naman ni Tay Karding at muling binalik ang tali na hawak niya na konektado sa kalabaw kay Terence. Hindi na ulit mga habol to, Tay? Ang tanong ni Terence sa matanda. Hindi na yan. Hindi lang siya sanay sa'yo kanina. Kaya ganun. Pero mabait yan. Sagot naman ni Tay Karding kay Terence. Kaya naman tumango na lamang ang binata sa lalaki. Tinuloy lang niya ang pag-aararong ginagawa. Habang si Mariel naman ay tawang-tawa sa nakita. Bumalik na rin sa tabi niya si Tatay Karding at tumingin din sa gawin ni Terence na nag-aararo. Mukhang swerte mo kay Sir Terence Sambit ni Tatay Karding habang ang tingin ay nakapokus lang kay Terence. Po, bakit naman, Tay? Sagot naman ni Mariel at tumingin sa kausap. Akalain mo, kahit mayaman, gustong matuto sa pangmahirap na gawain. Konti lang ang makikita mong mayaman na gagawa ng ganyan. May pahiwatig na sabi ni Tatay Karding kay Mariel. Napaisip naman si Mariel at sinang-ayunan ng sinabi ng matanda sa kanya. Pero sa isang banda, baka ginawa lang niya ito dahil sa napagkasunduan nila. Pero nakikita naman ni Mariel ang sinseridad at determinasyon ni Terence na gustong matuto sa ganitong gawain. Siguro nga, Tay, ang swerte ko. May halong lungkot na sagot ni Mariel. Kasi naman ay naaalala niya na hindi naman talaga sila totoong magkasintahan. Ngumiti lang sa kanya si Tatay Karding at muling tumingin kay Terence na seryosong seryoso sa ginagawa. Ganon din si Mariel. Tiningnan lang niya si Terence habang unti-unti nang natututo at nagsisimula ng mag-enjoy sa kanyang ginagawa. Tagaktak na rin ang pawis niya habang nag-aararo sa ilalim ng mainit na araw. Mas lalo siyang kumisig at gumwapo sa paningin ni Mariel. Kaya paminsan-minsan ay ngumingiti siya ng palihim. Darn this ant! Sunod-sunod ang pagmumura ni Terence habang kinakagat siya ng maraming langgam. Hindi niya kasi napansin at nasira niya ang tahanan ng mga ito. Kaya nagkagulo at lumabas ang maraming langgam. Pinagkakagat siya nito sa paa, kaya naman todo ang hiyaw at daing niya sa sakit. Habang masayang nakatingin si Mariel kay Terence, ay hindi niya napansin na lumapit na pala si Tatay Karding kay Terence para siya na ang tatapos sa pag-aararo. Malapit na rin kasi silang matapos. Pahinga ka muna, iho. Rinig ni Mariel na sabi ni Tatay Karding sa lalaki. Sinunod naman ito ni Terence saka nagsalita. Salamat po, Tay. Tinungo naman agad ni Terence ang pwesto ni Mariel at si Tatay Karding naman ang tumuloy sa pag-aararo. Uminom ka na ng tubig. Pag-alok agad ni Mariel kay Terence nang makalapit ito sa kanya. Salamat. Sagot agad ni Terence. Ibinigay niya agad ang lalagyan ng tubig sa lalaki at kumuha siya ng bimpo na dala niya kanina. Pinahira niya ang mukha ni Terence dahil puno na ito ng pawis. Pareho namang nagulat ang dalawa dahil sa naging aksyon ni Mariel. Napaiwas tuloy ang tinginan nila sa isa't isa. Pero kalaunan ay tinuloy ni Mariel ang pagpunas kay Terence. Habang si Terence naman ay halos maubusan ng hininga dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Magpalit ka na ng damit mo pagkatapos nito, sabi ni Mariel habang pinupunasan ng noo ni Terence. Tumangulang ang lalaki at lumayo ng konti kay Mariel at walang pasabing hinubad ang suot nitong t-shirt na basang-basa dahil sa pawis. Namula at nanlaki agad ang mukha at mata ni Mariel dahil sa ginawang ito ni Terence. Kitang-kita kasi ng dalawang mata niya kung gaano kakisig ang katawan nito. Tapos pawisan pa ito kaya mas lalong nagpainit sa mukha ni Mariel. Hoy mister, tumalikod ka nga.
Nakita mong may babae dito eh. Nahihiyang sabi agad niya dito. Pero tumawa lang si Terence sa sinabi niya. Hindi ka pa ba nakakakita ng lalaking walang damit pang itaas? Tanong sa kanya ni Terence na mas lalong nagpapula sa buong mukha ni Mariel. Malakas naman na natawa si Terence habang nakatingin sa reaksyon ni Mariel. Eto na, sorry na. Magdadamit na ako, misis ko. Pahayag naman ni Terence at kinuha ang bimpo sa kamay ni Mariel. Pinahid niya ito sa kanyang basang katawan. Tapos na. Pagpapaalam ni Terence na ngayon ay nakatalikod pa sa kanya. Totoo na ba yan? Dudang tanong ni Mariel sa kanya. Oo nga, misis ko. Sagot sa kanya ni Terence, kaya naman humarap na si Mariel. May damit na nga ito sa itaas at ang lapad ng ngiti nito sa labi. Anong iningiti mo dyan? Biglang sabi ni Mariel, pero mas lalo lang siyang initian ni Terence. At pagkatapos ay inilihis ang kanyang tingin. Ang galing Tatay Carding ano? Pag-iiba ni Terence sa usapan. Sanay na sanay talaga siya sa ganitong gawain. Habang ako, kanina nahihirapan. Lalo na sa umpisa. Pero nag-enjoy naman ako kalaunan. Dagdag pa nito. Yan lang kasi ang pinagkakaabalahan namin dito. Alam mo na, medyo may kalayuan konti sa bayan. Sagot naman ni Mariel. Oo nga no. Napaisip tuloy si Terence. So, ano ang sinasakyan mo patungong bayan? Si Andoy. Napakunot agad ang noo ni Terence sa narinig. What? Tanong niya kay Mariel. His voice seemed so jealous sa pangalang binanggit ng dalaga. Ang ibig kong sabihin, sa tricycle ako sumasakay. Tapos si Andoy ang nagmamaneho. Paliwanag agad ni Mariel. Pero ang mukha ng lalaki ay masama pa rin. From now on, ako na mag-aatid at sundo sa'yo. Ayokong may ibang lalaking umaaligid sa'yo. His voice is so territorial. Uy, ano ka ba? Kaya ko naman ang sarili ko. At isa pa, kaibigan ko si Andoy. Sabi naman ni Mariel. Pero nanligaw yun sa akin noon. Dagdag pa niyang sabi, kaya mas lalong sumama ang mukha ni Terence dahil sa narinig. It's final. Boyfriend mo na ako at girlfriend na kita. I have the rights para sunduin kita at ihatid sa work mo. Sabi naman ni Terence habang naiinis pa rin. Iniisip niya na may ibang lalapit sa kanyang kasintahan. Si Mariel naman ay naninibago sa kilos at salita ng lalaki. Napapaisip tuloy siya kung nagsiselos ba ito. Pero para kay Mariel ay wala namang dapat ikaselos ang lalaki. Dahil hindi naman sila totoong magkasintahan. Hindi mo pa ako sinasagot. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Terence sa kanya. Kaibigan ko lang naman si Andoy. Ano ka ba? Sabi ni Mariel at huminto muna bago tinuloy ang kanyang sinabi. Bakit parang nagsiselos ka yata? Yes, I'm jealous. Sobra akong nagsiselos. Sa sinabi ni Terence ay pareho silang napaiwas ng tingin sa isa't isa. What the hell? Bakit ko inaming nagsiselos ako? Darn it! Sabi ni Terence sa isipan. Bakit mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya? Mahal ko na ba siya? Ang sabi naman ni Mariel sa isipan. Si Terence ang unang nakabawi sa kanilang dalawa. Tumayo ito at lumayo kay Mariel ng kaunti. Kinuha niya ang pagkaing dala ni Mariel kanina. Ganon din naman ang babae at tinawag na rin si Mang Carding na ngayon ay natapos na rin sa kanyang ginagawa. Masaya naman silang nagkukwentuhan habang kumakain ng tanghalian nila. Hanggang sa natapos nila ang buong maghapon na nasa kubo sila kasama si Mang Carding. Bandang hapon na at naghahanda na si Mariel para sa pag-uwi. 2 linggo na ang lumipas nang pumayag siya na maging girlfriend ni Terence. Sa 2 linggo na nagdaan ay hindi ito nakikita ni Mariel at yung sinasabi sa kanya na susunduin at ihatid siya, never nangyari ito.
dahil hindi na ito nagpakita sa kanya simula noong naging sila. Hindi tuloy alam ni Mariel kung bakit hindi nagpapakita ang binata sa kanya. Inaamin niya rin naman na namimiss na niya ang lalaki. At mahal na niya ito kahit bago pa lang niya ito nakilala. Sa mga araw na nagdaan ay patuloy pa rin siyang kinukulit ni Drew na sabay silang kumain o lumabas after ng work nila. Pero ayaw talaga ni Mariel. Kagaya ngayon, kinukulit na naman siya ng lalaki. Ihahatid na kita, sabi agad ni Drew sa kanya. Salamat na lang Drew, pero may susundo sa akin. Sagot niya dito. Sino? Yung tricycle? Mas maganda naman yung akin ah. Kotse. Ayaw mo kasi. Mas gusto mo sa tricycle. How cheap you are. I can't believe you, Mariel. Mapagmataas na sabi ni Drew na hindi naman nagustuhan ni Mariel ang narinig. How dare you to say that in front of me, Drew? Isang malutong na sampal ang tumama sa kalawang pisngi ni Drew. Napuno na kasi si Mariel sa mga sinasabi nito sa kanya. Kaya hindi na niya nakontrol ang sarili at kusa nang gumalaw ang mga kamay niya at nasampal niya ito. Ang lakas ng loob mong sampalin ako ah. Galit na sabi ni Drew kay Mariel. At takmang sasampalin din niya ito. Dahil itinaas nito ang kanyang kanang kamay pero may pumigil sa kamay nito. Huwag kang manakit o pumatol sa babae tol. Babae yan. Minamahal, hindi sinasaktan. Sabi ng isang lalaki na boses. Nagulat naman agad si Mariel dahil kilalang kilala niya ang boses na ito. Matagal na niya itong hinahanap-hanap. Terence! Bulong ni Mariel sa kanyang sarili. Samantalang si Drew naman ay nagalit dahil may pumigil sa kanya. Sino ka ba? Huwag ka nga mangialam. Pakialamero! Galit nitong sabi at sinubukang suntukin ng lalaking pumigil sa kanya. Nakailag naman si Terence sa ginawang pagsuntok ng lalaki sa kanya. Nainis si Drew dahil nakailag ang lalaki. Bakit ka ba nangingialam ha? Iritadong sabi ni Drew habang si Mariel naman ay hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ako? Well, boyfriend lang naman ako ng babaeng gusto mong saktan. Nakangising sagot ni Terence na mas lalong ikinapula ng buong mukha ni Drew dahil sa sobrang inis. I'm Terence Montemayor. Dagdag pang sambit ni Terence na ikinatakot ng binatang kaharap ng lalaki. Montemayor? Utal na sabi ni Drew. You heard me right. Sagot naman ni Terence. Wala agad inakse ang oras si Drew at umalis sa harapan nilang dalawa. Kahit galit at naiinis ito, ay mas nanaigang takot niya. Kilalang kilala niya ang pamilyang Montemayor. Mayaman at makapangyarihan ito. Kaya naman midabuti na lang ni Drew ang umalis. Hindi naman magkatinginan ng dalawa pagkaalis ng lalaki. Naiilang si Mariel nang maging sila lang dalawa ni Terence at ganon din ang lalaki. Kalaunan ay si Terence na mismo ang unang nagsalita sa kanila. Kumusta? Tanong ni Terence sa kanya. Nasaktan ka ba sa ginawa niya? Nabastos ka ba? Dagdag pa nito at nag-aalala sa kasintahan. Pero si Mariel ay walang kibulang at nang mahimasmasan na ito sa nangyari ay iniwan niya ang binata. Nagtatampo kasi siya dahil sa ngayon lang ito nagpakita at nagparamdam sa kanya. Kahit namimiss niya na ang lalaki ay nagtatampo pa rin siya. Kahit alam niyang wala naman siyang dapat ikatampo. Kasi nga, yung pagiging magkasintahan nila ay isa lamang pagpapanggap. I'm sorry na. Sunod na sabi ni Terence sa kanya. Wala pa rin kibo si Mariel at patuloy lang sa paglalakad. Hindi niya pinapansin ang nakasunod na si Terence. Pero ang ikinagulat ni Mariel ay ang bigla siyang yakapin nito mula sa likuran niya. I'm sorry. Alam mo bang sobra kitang namiss? Patawarin mo na ako. Alam kong may kasalanan ako kasi nangako ko sa'yo. Pero pangako ko sa'yo, babawi ako. Rinig na rinig ni Mariel ang sinabi ni Terence.
dahil ang lapit nito sa tainga niya. Ramdam niya tuloy ang init ng hininga nito. Kahit anong tampo ni Mariel ay parang bulang nawala ito dahil sa ipinapakitang kilos ng lalaki sa kanya. Bati na tayo? Tanong ni Terence dahil hindi pa rin kumikibo ang babae. Wala namang nagawa si Mariel, kaya naman nakipag-ayos na siya dito. Samantalang si Terence naman ay sobrang saya dahil akala niya ay hindi na siya nito mapapatawad. Sa loob kasi ng 2 linggo ay hindi siya nagparamdam sa dalaga. Kaya umaasa na talaga siya na hindi siya papatawarin ito. Ano pa bang magagawa ko? Sukong sabi ni Mariel sa kanya. Sa saya ni Terence ay hindi niya napigilan ng sarili at nahalikan si Mariel. Sa ginawa ni Terence ay hindi agad nakapag-react ang dalaga at nanlaki na lamang ang mga mata niya dahil sa gulat. Hanggang sa pag-uwi ay hindi pa rin makalimutan ni Mariel ang nangyari. Parang ramdam pa rin niya ang mga labi ni Terence sa kanyang labi. Dala-dala niya ito hanggang sa kanyang pagtulog. Kinakabahan habang nasa loob ng sasakyan si Mariel. Ngayong araw kasi ay ipapakilala siya ni Terence sa pamilya nito. Hindi niya alam kung matatanggap ba siya ng pamilya ni Terence o hindi. Parte lang ito ng kanilang pinag-usapan na pagpapanggap. Kaya naman ay kinakabahan si Mariel. 3 araw na pala ang lumipas noong muling magparamdam si Terence sa kanya. Habang si Drew naman ay tinigilan na siya sa pangungulit sa kanya. Are you nervous? Tanong agad ni Terence sa kanya. Siguro nga ay kinakabahan nga siya at nahahalata ito ng lalaki. Konti lang naman. Ang pag-aming sagot niya kay Terence na ngayon ay abala sa pagmamaneho papunta sa bahay nito. Huwag kang mag-alala. Mabait si Mama at si Ate Gina ko. Nakangiting sabi ni Terence sa kanya at hinawakan ng kanyang kaliwang kamay. Nabawasan ba ang kaba mo? Tumango naman si Mariel bilang sagot sa tanong ng lalaki. At muli na namang tumahimik ang loob ng kotse. Pareho silang walang imik sa isa't isa. Pero nanatili ang paghawak ni Terence sa kamay niya. Dumating na tayo. Ang sabi ni Terence kay Mariel. Pwede bang hindi na natin ituloy? Sagot ni Mariel dahil mas lalong lumakas ang kaba niya. She's now overthinking na baka hindi siya magawang tanggapin ng ina at kapatid ng lalaki. Masakit sa kanya yun. Kahit pa man ay hindi sila totoong magkasintahan ni Terence. Masakit ma-reject at hindi magustuhan. Trust me, Mrs. ko. Paglalambing sa kanya ni Terence, sabay sila lumabas ng kotse. Wala namang nagawa si Mariel dahil narito na nga sila at ayaw naman niyang mapahiya si Terence. Inayos agad ni Mariel ang suot niyang damit na binili ni Terence sa kanya at magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay nito. Unang apak pa lang ni Mariel sa bahay nila ay sobrang manghana niya. Hindi niya kasi inakala na sobrang laki nito. It looks like a mansion or villa. Ganito ito kalaki. Yung bahay na to yung main house ng parents ko. Dito kami nagtitipon lahat kapag may occasion. Paliwanag sa kanya ng lalaki at mas lalong namangha si Mariel. Talaga? Hindi halos makapaniwalang sagot niya. This way, ma'am, sir. Sabi ng maid na sumalubong sa kanila. Yumuko naman ito kay Terence bago itinuro ang daan at umalis. Thank you po. Pasasalamat ni Mariel sa maid na nagturo sa kanya ng daan. Nang makapasok na sila sa loob ng dining area, ay mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Lahat kasi ng nasa dining room ay nakatingin ang mga mata sa kanya. It's okay. I'm always here for you, Mrs. ko. Pagpapalakas loob na sabi ni Terence sa kanya. Salamat. Sagot naman ng dalaga. Kahit papaano ay nabawasan ang kabang nadarama niya dahil sa sinabi ni Terence sa kanya. Good evening, ma. Bati agad ni Terence nang makalapit sila sa dining table. Nasaan si Papa?
Dagdag na tanong ni Terence sa ina. Good evening po, ma'am. Bati naman ni Mariel at nagmano sa ina nito. Good evening to the both of you. Ang ganda mo naman, iha. Nakangiting sagot ng ginang sa kanya. Napansin naman ni Mariel na masamang tumingin sa kanya ang isang babae. Pagkatapos ay inirapan siya nito bago tumayo at lumapit sa tabi ni Terence. Anong pangalan mo, iha? Tanong ng ina ng lalaki. Mariel po, ma'am. Sagot naman niya. Bigla namang sumabat sa usapan nila ang babaeng tumayo at lumapit sa tabi ni Terence. Hi, I'm Alice, Terence fiancé. Nakangiting sabi nito kay Mariel. Makikipagkamay pa sana ito sa babae pero nagsalita agad ang lalaki. Hindi kita fiancé, Alice. Mahiya ka nga sa girlfriend ko. Sagot naman ito. Nagulat at hindi agad nakapagsalita si Alice sa sinabi ng lalaki. Habang si Mariel naman ay sobrang nasaktan sa narinig mula kay Alice. But tita told me na ikakasal tayo. That's why I'm here. Diba, tita? Pagpapaliwanag ni Alice, kaya naman ay sobrang nahiya si Mariel. Iniisip niya na sinira niya ang relationship nila Terence at Alice. I'm sorry, ma'am. Hindi ko po alam na may fiancé na pala si Terence. Mauna na po ako. Sabi ni Mariel at tumalikod na sa kanilang lahat. Patakbo siyang umalis sa dining room. Pumatak agad ang luha niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Habang tumatakbo siya paalis ng bahay ng lalaki. Ma, what have you done? Ang sigaw ni Terence habang gulong-gulo sa nangyayari. Narinig naman yun ni Mariel dahil hindi pa siya gaanong nakakalayo. I'm sorry, son. Hinging patawad ni Mrs. Montemayor sa anak. Bakit mo kasi dinala yung babaeng yan dito? Akala ko ba family dinner lang to, ma? Matigas na sigaw ni Terence. But I belong to the family na, Terence. Hindi ba ikakasal na tayo? Right, tita? Maarting sabi naman ni Alice. Shut up! I'm not talking to you. Singhal ni Terence sa babae. Ma! Bakit? Tanong pa ni Terence sa ina. Samantalang, nanatiling tahimik lang ang ina nito. Dahil sa wala na itong masabi sa anak. Parang kasalanan niya ang lahat kaya nangyari ito. His son brings his girlfriend. Habang siya naman ay pinapunta niya si Alice without telling Terence. Hindi na lang hinintay ni Terence ang sagot ng ina. Sinundan niya kaagad si Mariel. Kailangan niyang magpaliwanag sa dalaga dahil alam niyang nasaktan ito. Dahil sa kitang-kita nito sa mukha niya ang naging reaksyon niya sa nalaman. Terence! Huwag mo akong iwan dito! No! Maarteng tawag ni Alice kay Terence pero hindi ito pinansin ng lalaki. Tita! Sigaw ni Alice sa ina ni Terence pero hindi rin siya nito pinansin at pinabayaan lang siya. Napatakbo naman si Mariel palabas ng bahay habang nakasunod naman sa kanya ang lalaki. Binilisan naman ni Mariel ang bawat hakbang niya upang hindi siya maabutan ni Terence. Pero sadyang mabilis at mahaba ang hakbang ni Terence kaya naabutan pa rin siya nito. Mariel, mag-usap tayo! Please! Ang pakiusap ni Terence sa kanya nang maabutan siya nito. Para saan pa, Terence? May fiancé ka naman na, di ba? So para saan pa ang pag-uusapan natin? Sagot naman ni Mariel habang umiiyak sa harapan nito. We're done, Terence. Dahil sa umpisa pa lang, wala namang tayo, di ba? Dahil alam nating pagpapanggap lang naman ito. Dagdag pang sabi ni Mariel. Now tell me, ano pang pag-uusapan natin, ha? Natahimik naman si Terence dahil sa mga sinabi ni Mariel sa kanya. Oo, tama nga si Mariel. Nasa umpisa pa lang naman ay pagpapanggap na ang lahat. Mariel, yung narinig mo na sinabi ni Alice, hindi, sabi ni Terence. Pero hindi niya na natapos pa
dahil pinutol ni Mariel ang kanyang pagsasalita. Tama na, Terence. Nasasaktan na ako. Oo na. Alam ko na. Kaya pwede bang huwag mo nang ipamukha sa akin kasi nasasaktan na ako? Mahal kita eh. Tuluyang naiyak at humagulhol si Mariel matapos sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Terence. Mariel, listen to me please. Sabi ni Terence. Huwag mo na akong saktan. Please, tama na to. Ang sakit-sakit na. Huwag mo nang dagdagan pa. Pagmamakaawang sagot ni Mariel sa kanya. Napahiya na ako sa mama at sa fiancé mo. Ayaw ko na madagdagan pa yun, Terence. Dito na magtatapos ang napagkasunduan natin. May fiancé ka na, di ba? Huwag mo na akong guguluhin pa. At yung bayad sa pagpapanggap ko na kasintahan mo? Hindi ko natatanggapin yun. Tumalikod agad si Mariel at hindi na hinintay ang sagot ni Terence sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, niyakap siya ng lalaki. Tingnan mo ako, Mariel. Sige na, please. Pagmamakaawa ni Terence sa kanya. Terence, huwag mo na akong pilitin pa. Lalo mo lang akong sinasaktan. Matigas na sagot ni Mariel, pero nanatiling nakayakap sa kanya si Terence. Ihahatid na kita. Kahit hindi mo ako bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Your feelings are valid to me. Magalit ka lang sa akin. Pero wag mo akong pigilan na ihatid ka. Ako ang nagdala sa'yo dito. Kaya responsibilidad kita. Sambit ng lalaki habang yakap-yakap pa rin siya. Kaya ko ang sarili ko, Terence. Lalo mo lang sasaktan ang sarili ko. Bitawan mo na ako. Pagmamatigas ni Mariel. I'm sorry. I know hindi enough ang sorry ko to ease the pain. Pero sorry. Sorry, Mariel. Tuluyang naiyak si Terence habang yakap pa rin ng dalaga. First time ni Terence na umiyak sa babae. At sa babaeng mahal niya pa. Oo. Inaamin na ni Terence sa sarili niya na mahal niya si Mariel. Pero ayaw niyang sabihin dahil alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya. Kaya minabuti na muna niyang hindi sabihin ito sa dalaga. May oras pa siguro siyang aminin ito kay Mariel at hindi ito ang tamang oras. Magulo pa ang isip ni Mariel at hindi siya nito paniniwalaan. Kahit labag sa kalooban ni Mariel, ay wala siyang nagawa kundi pumayag sa gusto ni Terence na ihatid siya. Tahimik pa rin siya kahit nasa loob sila ng kotse ng lalaki. Hindi na rin siya nito sinubukang kausapin at pinabayaan na lang siya nito para makapag-isip kahit papaano. Narito na tayo. Sambit ng lalaki. Thank you. Sabi ni Mariel at binuksan ang pinto ng kotse sa driver's seats. At walang ibang salita na binitawan pa. Hindi naman nagawang pigilan ni Terence ang dalaga at tiningnan na lang niya ito papalayo habang tinutungo nito ang bahay nito. Nang makita ni Terence na pumasok na si Mariel sa sariling bahay ay saka lang siya umalis at umuwi sa kanila. Tahimik lang ang lalaki habang nagmamaneho pauwi sa kanila. Tahimik lang si Terence habang nagmamaneho. Marami pa sana siyang sasabihin kay Mariel, tulad na lang na mahal na niya ito. Pero hindi na siya nabigyan ng pagkakataon dahil sa nangyari. Subalit, umaasa si Terence na may pagkakataon pa siyang masabi ang totoong nararamdaman niya para kay Mariel. Pagkarating ni Terence sa bahay, ay si Alice ang unang sumalubong sa kanya. Nilapitan agad siya nito at niyakap. Pero kusang lumayo si Terence upang hindi mayakap ni Alice. Huwag mong subukang lumapit sa akin. Matalim at nakakatakot na sabi ni Terence sa babae. Hindi ka ba masaya na ikakasal na tayo? Tanong naman ng dalaga sa kanya. Walang kasalang magaganap, Alice. Kung may papakasalan man ako, sure akong hindi ikaw yun. Stop dreaming, Alice. Kaibigan lang kita. At hindi na yun magbabago. Sabi ni Terence at iniwan ito sa labas ng bahay.
Dahil ba sa babaeng yun, ha, Terence? Una kang naging akin, Terence! Pahabol na sabi ni Alice sa kanya. Nang marinig ito ng lalaki ay huminto siya at humarap sa babae. Hindi naging tayo, Alice. Paalala niya dito. Terence! Tawag sa kanya ng babae, pero tuloy-tuloy na ang pagpasok niya sa loob ng bahay at hindi pinansin ng babae. Nakita naman ni Terence ang ina, kaya nilapitan niya ito. Hindi naman siya galit dito, dahil hindi naman ito alam. I'm sorry, anak. Hinging paumanhin nito sa kanya. Okay lang po, ma. Sagot naman niya dito. Akala ko kasi gusto mong pakasalan si Alice. Since kababata mo naman siya. Parang bagay kasi kayo. Paliwanag naman ng ina niya. Kung hindi si Mariel, ma, huwag na lang. Hindi na lang ako mag-aasawa. Sagot naman ni Terence sa ina at nagpaalam upang magpahinga na. Hindi naman siya pinigilan ng ina at pinabayaan na lang. Magang-maga naman ang mga mata ni Mariel pagkagising niya kinabukasan. Walang pigil ang pag-iyak niya nung mahatid siya ni Terence sa bahay nila. Sa kwarto na niya binuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa mga oras na yun. Umiyak lang siya ng umiyak hanggang sa makatulog na siya. Hindi na rin niya pinilit ang sarili na pumasok sa trabaho dahil alam niya na magiging usapan siya ng mga katrabaho at tatanungin siya kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya naman ay minabuti niyang manatili na lang sa bahay niya ngayong araw. Tinext na lang niya ang manager niya na hindi siya papasok. Pagkatapos ay nakatihaya lang siya sa kama niya. Hindi alam ang gagawin dahil wala siyang lakas at ang tamlay-tamlay niya. Hindi kasi ine-expect ni Mariel na ganun ang mangyayari sa gabing yun. Kung alam lang niya sana ay hindi na sana siya pumayag sa naging usapan nila ng lalaki. Hindi na sana siya masasaktan ng ganito. Hindi na sana siya naniwala sa lalaki na wala itong karelasyon. Kaya siguro ng mga araw na hindi siya nagpapakita sa kanya, ay nasa fiancé niya ito. Kaya hindi niya ito nakikita. Bakit ba ang tanga ko? Inis na sabi ni Mariel sa sarili at muli na namang napaiyak dahil sa nangyari. Ang tanga-tanga ko! Dagdag pa niya hanggang sa humagulhol na siya ng pag-iyak. Ilang minuto rin siyang umiiyak hanggang sa napagod na ulit siya. Pagkatapos ay naisipang tumayo na ni Mariel na bumangon sa kanyang kama. Kahit gulong-gulo na ang buhok niya at ang suot niya ay hindi niya ito inalintana at tinuloy lang niya ang paglabas ng kwarto. Pagkatapos ay tinungo niya ang pintuan para buksan ito. Nagulat agad si Mariel dahil may lalaking nakaupo malapit sa pintuan. Walang iba kundi si Terence. Nang makita nito na bumukas ang pinto ng bahay niya, ay tumayo agad ito at lumapit sa kanya. Magari ng mga mata nito na halatang galing din sa pag-iyak. Magandang umaga. Bati ni Terence sa kanya. Tahimik lang na tumango ang babae sa kanya. Pumasok ka muna. Walang emosyong sagot ng babae at iniwan siya. Tinungo agad ni Mariel ang kwarto at nag-ayos muna sa kanyang sarili. Habang si Terence naman ay umupo sa upuan sa sala at hinintay ang dalagang lumabas. Anong ginagawa mo dito? Tanong agad ng babae sa kanya. Pwede ba kita makausap? Sagot ni Terence habang hindi makatingin kay Mariel. Nag-uusap na tayo, Terence. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Sagot naman ng babae. Napayuko na lang si Terence sa sinabi nito. Tama naman si Mariel dahil nag-uusap na nga naman silang dalawa. Gusto kong pag-usapan natin ng tayo, Mariel. Kahit nauutal, ay natapos pa rin ni Terence ang kanyang sasabihin kay Mariel. Walang tayo, Terence. Di ba? Pagpapanggap lang ang meron tayo. Sagot naman ni Mariel na muling ikinatahimik ng lalaki. Mariel, mahinang sabi ni Terence. Please,
Bigyan mo ulit ako ng isa pang chance. Nakatingin lang sa kanya si Mariel na para bang hinihintay siyang magsalita. Kaya naman ay kinuha na ni Terence ang oportunidad na magsalita. Mariel, hindi ko alam kung saan ako magsisimulang magpaliwanag sa'yo. Pero ito lang ang sasabihin ko. Mahal din kita, Mariel. Kung ayaw mong maniwala na mahal kita, bigyan mo na lang ako ng chance para ipakita ko sa'yo yun. Paliwanag nito sa kanya. Nakikinig lang si Mariel sa mga sinasabi nito. Hayaan mo lang akong ipakita at iparamdam sa'yo na totoo kitang mahal, Mariel. Pagkatapos sabihin ni Terence ang nararamdaman, ay tumulo agad ang kanyang mga luha sa harapan ng babae. Hindi naman manhid si Mariel para hindi mapansin ang totoong nararamdaman ni Terence sa kanya. Sobrang sinsero kasi ni Terence habang sinasabi nito ang totoong nararamdaman niya kay Mariel. Paano naman si Alice? Hindi ba't fiancé mo yun? Tanong naman ni Mariel kay Terence. Hindi ko siya fiancé, Mariel. Siya lang ang nagsabi nun. Ako ang paniwalaan mo. Mahal kita at ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Ikaw lang. Wala nang iba. Sabi ni Terence at lumapit sa kanya. Hindi alam ni Mariel kung ano ang ire-react niya sa sinabi nito. Nung gabi na yun, balak na kitang ipakilala kay mama na totoong girlfriend ko. Hindi yung napagkasunduan nating dalawa. Gusto kong aminin sa'yo na tutuhanin na lang natin ang lahat at itigil natin yung pagpapanggap. Pero hindi ko alam na naroon pala si Alice. Tumigil muna si Terence sa pagsasalita at tiningnan sa mata ang dalaga. I love you, Terence said softly. Kung meron man ako mamahalin, ikaw at ikaw lang yun, Mariel. Natameme naman si Mariel at hindi makapagsalita. Dahil yung iniisip niyang hindi sila pareho ng nararamdaman ni Terence ay mali pala siya roon. Nasa harap niya na ngayon si Terence at sinasabi ang totoong nararamdaman nito para sa kanya. Mahal kita, misis ko. Sabi ni Terence kay Mariel, kaya napaiyak na lamang siya at yumakap sa lalaki. Sorry, kung hindi ako nakinig sa'yo. Napangunahan kasi ako ng sakit. Nasaktan kasi ako ng sobra lalo na't sinabi ni Alice na fiancé mo na siya. Pag-amin ni Mariel kay Terence. It's okay. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Your emotions are valid to me. Kaya naiintindihan kita. Sagot ni Terence at pinunasa na mga luhang tumutulo sa mata ni Mariel. Lalong napaiyak ang babae at yumakap sa kanya. Nahihiya siya dahil hindi niya man lang ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa kanya kagabi. Pero para kay Terence ay naiintindihan nito ang sakit na nararamdaman niya. Kaya mas lalong napaiyak si Mariel at lalo niyang minahal ang lalaki. Alam na alam nito magpahalaga sa nararamdaman ng kapwa. Hindi kusang nagdidesisyon agad-agad. Huwag ka nang umiyak, sabi sa kanya ni Terence. Kaya naman napatawa na lang ng kaunti si Mariel. Ikaw kasi. Maktol na sagot ni Mariel. Anong ako? Takang tanong naman ni Terence. I love you, sabi ni Mariel. Natahimik naman ang lalaki at namumula ang buong mukha. Mas mahal kita. Sobra pa nga eh. I love you, misis ko. Sagot ni Terence. At hinalikan si Mariel sa noo nito. Sa susunod, sa labi na kita hahalikan. Pero sa loob na ng simbahan, sa maraming tao at sa harap ng Diyos. Punong pagmamahal na sabi ni Terence sa kanya. Sobrang natuwa naman si Mariel dahil sa sinabi nito. At ngayon, nahanap na rin niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Hindi na pagpapanggap dahil totoo na talaga. At kay Terence niya ito nahanap. Soon, she will be the Mrs. Montemayor. If you like the story, please don't forget to like, comment, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!